Anong HIV po natin? Ang modes of transmission sa Region 12, kadamihan po male to male. I refer to sex. Pag sabihin kong male to male, kasama po dyan ang gay. At po, male to male, and then male, female to male. Pwedeng lalaki sa babae or babae sa lalaki. Ay, meron din, ma'am. Tumay straight up. Ngayon pa lang, I am asking for an apology. Mag-ask ko ng permission nga. Ay, makalito ko mga words na baka ma-offending sa ato aba. Pero para mas ma-illustrate na ako. So mag-ask na lang po ako, daan po ha. Para mas masabtan man doon nato kung sa dito ma-real po nato. So there might be words, there may be words na malitok na ako na kasi dili bangka conservative ka, na dili siya, dili mo ganahan, pero nag-aas na ako ng apology daan pa lang. Permiso po sa inyo ha. Okay? So, may babae, lalaki, lalaki, babae. Yes. Ganito po. Kasi naging God focal person dito ako way back 2019 yata yun. Okay? Meron po kaming case po. May isang estudyante, dito sa atin. Pumunta ng Manila kasi mag-abroad siya. So sa abroad po, dapat magpa-check up. Di ba maraming test po yan? Doon, kaya siya lang po isa, nag-iisa, baguhan siya doon, may nakilala siya isang babae. So nagka-close na yung babae, nagkaroon sila ng isang linggong pag-ibig. So with that nga nag-process sila, pa-check up sila, ganon, may nangyari sa kanila. Nung ngayon pagkuhan na, ang bilis sa kanya ha. Tapos nung nag-test na, maraming proseso yung ipagawa. Nung pag-test sa kanya, pagdating sa HIV test, screening, naging reactive. Reactive po siya. Ngayon, pag sabi ng dahil reactive ka, i-hold ka lang muna kasi may confirmatory test pa yan. Pag reactive, hindi agad ibig sabihin na positive na siya. May confirmatory test pa sa central office nila. So, i-hold muna siya. Ang ipinagtaka niya, bakit yung babae na na-partner na niya, siya lang daw ang nakasiping niya, bakit nakalabas? Maaring nasa window period yon. Ang window period po, meron ng virus sa katawan ko, pero pagdating po sa screening or test, negative ang result. Pero meron na ako. Kung nasa window period, makatakot ako kasi meron ng virus. Pero ang lumabas sa test or screen, negative, non-reactive. So possible na yon. Baka nakalabas siya because nasa window period, hindi lumabas na reactive. So ngayon natakot na siya. So ngayon ang ginawa niya, bumalik siya ng Mindanao. Bumalik siya and then nag-aral siya. Hirap talaga ang buhay niya. Pag-aral niya, nagkuhan po, amazing. For 3 years, buhay siya. Pag ikaw hindi ka nagka-undergo ng antiretroviral therapy, patay ka talaga. Pero siya umabot ng 3 years. Tinanong ko noon na nagkakilala na kami, ang ginamit daw niya, yang dilaw at vitamin C. Yun ang ginamit daw ko niya. So ngayon, pagbalik niya na rito, nag-aral sa USM, dumating yung panahon nga, nagkuha naman, painful na sa mga genitals niya, nag-manifest na. So pumunta naman siya ng RHU. So nagpa-screen na naman siya, reactive man talaga. So ngayon, gihold ng aming pa na sabi niya, bagwan ka ha kasi reactive ka. May proseso po yan, may counseling ginagawa, may proseso po yan. Ikaw, patawaran ka namin kay Ipaya, confirm mo na siya. Ipa-confirm sa central office on. Kaya pagka-confirm, positive. Tawagan na ng nurse, hindi niya na matawagan. Hindi niya nagpakita ang estudyante. Now, dumating na yung panahon na naman na hindi niya nakinaya kasi nanghihina na daw siya. Makita ko siya nung nag-appear sa akin, pula ang mata niya, makita mo hinang-hina siya, ganun. Tapos, nung pang kinausap siya, alam mo, mayroon kayong God focal person sa USM, gusto mo bang magpatulong doon, lalapit doon? Pumayag siya. Kasi hindi po basta-basta. Ang nurse, hindi po siya pwedeng magsambit ng pangalan ng PLHIV or person living with HIV. Hindi po pwede. Lisensya po niya ang nakasalalay. Pwedeng mawala ang lisensya niya pag sabihin. Kahit sa family members, pag nagsabi ang PLHIV na huwag sasabihin sa kahit kanino sa aking member ng family, hindi pwedeng sabihin niya ng nurse. The moment nagsabihin niya, nag-violate siya, pwede siyang filean, mawala ang kanyang lisensya. Confidential. Utmost confidentiality ang pag-handle po ng nurse. Confidential po paghawak sa PLHIV cases. Okay? Now, so yun po, pagbalik niya, pumayag siya nakipagkita siya sa akin. The president, our president, did not know about it.
Walang alam. Ang aking staff, isa nandyan, kahit nandyan, nag-uusap kami ng PLHIV student as if normal. O kumusta? Nagpagamot ka ba? Nagpa-check up ka na? O okay na po ma'am. Parang normal lang na sakit, the usual disease. Tapos mamaya magsulat yan siya, nakakita siya ng alcohol. Sulat, ma'am, pwede makihingi ng alcohol. Bigay din lang. Bigay ko na lang. Pero ang staff ko, walang kaalam-alam. So makupo siya sa upuan, and then nung naka-open up siya akin, as if it was a freedom for him. Nung mayroon lang isa nakakaalam sa case ko, kasi wala ni isa sa aking family. Parang freedom na meron na, I hug him, I pray for him. Natakdan ba ko? Wala. Mag-upo siya sa upuan ko, naka-upo siya sa upuan ko. Ginahag ko, touch ko siya, wala ko natakdan. Because mamaya malalaman yung paano mag-transmit ang HIV. Okay? So, mother to child. Pag ang mother, PLHIV, HIV infected po siya, may virus po siya, 101% ang anak matakuran. Pero may ginawa po, hindi siya pag-aaral, may pag-aaral ginawa, nung yung buntis na PLHIV, gisisaryan, tapos maingat na ginawa na wala na-expose ang bata sa dugo at sa mga po doon, yung placenta and kwan. Ayaw ko anong ginawa nila. Pagdating sa result, non-reactive. But I don't know kung yung paglaki ba ng bata is talagang negative siya or non-reactive talaga siya. Hindi ko na po nasa baybayan ko yun. Pero yung paglabas na, pag-test sa kanya, negative, kumbaga, non-reactive. Kasi gigawa po nila na gano'n. Pero hindi pa siya talaga solido na talagang pwede siya na hindi mag-positive ang bata sa panganganak. Kasi may tinitingnan pa yung kanyang exposure talaga sa mother talaga sa loob, at saka yung breast milk is one also. Okay? Yung pagkikipagalikan daw. Ayan, malalaman natin ngayon. Okay? Sa Region 12, marami na. Kabakan, marami na po. USM, meron po. Okay? Pero wala nga nakakaalam. Everything is confidential. Okay? Most at-risk population, males who have sex with other males. Male to male, male to gay, gay to male, gay to gay. Ngayon kasi gay to gay na ang partnership. At ang problema, multiple partnership kadalasan sa kanila. An exchange of partners. Okay? And then people in prostitution, female sex workers, male sex workers, people who inject drugs, other vulnerable groups, yung OFWs po natin. Mingaw, boredom, homesickness, nakakita ang mga girls dito, at kung sino-sino na doon, pagdating dito, nagsiping sila ni Mrs., natakdan po si Mrs. Ang inosente nga nanay, dito sa Pilipinas. Kuha po natin. Local migrant workers, children of key affected population. Now, meron talaga nagkwento sa amin, yung aming speaker. Meron yung tinatawag na orgy. Meron daw sa mga boarding houses ng mga students. Sa kanila, kung hindi niya sinabi ko as a specific. May tinatawag na orgy, nanay. Yung orgy, yan yung sexual activity done in one setting. Grupo yan sila, one circle, big circle, inner circle. Okay, duha sila, partner sexual activity. Okay, time is up. Ikot, ikot na naman. So, standby na nasa loob, ikot na naman. So, another partner naman. So, ikot, tinatawag na orgy po yan. At meron daw po yan sa mga boarding houses. Hindi niya na-specify kung saan. Hindi ba ninyo nakikita ang anak natin? Tapos ba din mo sa boarding house para awad na natin? Nagbantay ba mo? So ito po, ginasabi ko para ma-aware po tayo. Mayroon tinatawag na orgy, ganon. Now, kahit isa lang ang meron sa kanila, lahat sila magtakuran 101%. Pag pisik talaga yan siya, automatic yan. Hala, ma'am, ay, may among president sa Kalipi. Dili niya ka po, ma'am, saan mo ay ang sexual activity? Ala, sorry, natin mga bata. Dili siya kakwa niya, Makahanda, makaawat na. Iparawar tayo ba niyo? One. Kas ano ti sexual activity ti kwa? Iti gays, kunata. Poetry papasiyan. Hay, kas dyan kaya? Kung natin, bakbakutan na bakal. Yung aming Kalipi person, ay, ganun pala. Ngayon ko lang nalaman na ganyan pala ang kanilang way of. Ngayon, ang lining po sa puwet, manipis. So the moment na ganun-ganun penetrate, mawuwon talaga yan, magsugat yan. Yung sugat na yan, yun ang pasukan. Pag pop ng semen, 101%, pasok agad ang virus.
Kaya nga, di ba, bisan matubol ta, pag matubol, sakit kayo, magdugo, manipis kasi ang lining. So kung yung pet na po yan, pasok-pasukan po yan, magkaroon ng wound, pag pisik ng semen, automatic yan, 100% nanay virus. Kuha po. So yun ang way po nila. Sa mga hindi pa nakakaalam. Ay, kasjay, gaya? Wow. Okay, sige na po. Ngayon, ito po, ano ang HIV ngayon? Human AIDS, human, galing sa tao, so makatakot po siya sa tao. Ay, ma'am, ang lamok, ma'am, gikagat, ang may HIV, ma'am, nagkagat po siya ako, natakdan ako, dili. Kasi ang transmission, human to human. Tao sa tao. Alam, ma'am, nadunggan na ako nga, may HIV, di ay itong gikagat, katong nag-wild nga aso, ma'am, gikagat siya. Tapos, gikagat po na, anak ko yung HIV, ma'am. Wala. Kasi nga, human to human. Okay. Immunodeficiency virus attacks, ito po, bababa kasi ang immune system. Atakihin ng virus ang soldier cells, ang CD4 T cells. Yung good cells, ang soldier cells po natin. I-attack niya, bababa ang immune system. Doon mamamatay minsan ang HIV, ang PLHIV, pag hindi nag-undergo ng treatment. Kasi papasok ang mga sakit. Kadalasan, symptoms, pneumonia, balik-balik na pneumonia, nagpa-hospital na pneumonia. Pag next na hospital naman, pneumonia na, halap next pneumonia naman, na walang rason, nagka-pneumonia siya. Symptoms po yan, TB. Pag nag-elevate na into AIDS, mommy-like, payatot. Payat na mag-mommy-like, pag hindi nag-undergo ng treatment. Papo? Virus, ito po yung nakarely sa host. Now, ma'am, matreat po ba ang HIV? Hindi. Hindi mawawala, hindi mamamatay ang virus. Mamamatay na lang ang virus pagpatay na ang host, pagpatay na yung tao. Kasi yun man ang kanyang host. Pagpatay na ang tao, patay na yung virus dito sa katawan ko. Pero hanggat buhay ako, nandito pa. Wala pang gamot as of today. Wala pang formal declaration ng DOH na may gamot or may vaccine for HIV. Wala pa po. Okay? Next. Ang HIV infection, yan yung matagumpay na pagpasok ng virus sa katawan ng tao. Lifetime infection. Ibig sabihin, hindi mawala. Habang buhay, andyan na yan. Ang virus. Hanggang wala pang cure, wala pang treatment talaga, wala na. No vaccine para i-prevent. Walang cure. No specific signs and symptoms. Meron ding matataba. May magaganda ang katawan. Lalo na yung nag-undergo ng treatment, hindi mo malalaman na PLHIV. Malamang na may nakakasalubong kayo. Malamang may mga nakakatabi kayo na PLHIV. Because there is no specific symptoms and signs sa kanila. HIV destroys the immune system. HIV causes AIDS. Ang terminal stage, AIDS na po yan. Okay? Next. HIV infection, yung pagpasok ng mikrobyo ng HIV sa katawan ng tao. Ito yung CD4 T cells. Ang HIV, sisirain niya. Ang CD4 T cells, yan yung soldier cells or good cells. Okay? Ang viral load, yan yung kadami ng virus sa katawan ng tao. Pag marami ng virus sa katawan ng tao, bababa ang immune system. Ibig sabihin, na-destroy na yung CD4 T cells, yung soldier cells po. And then, pag mababa ng immune system, papasok na ang mga sigit, pneumonia, TB, ang pagbabawas na matagal na 1 week, 2 weeks, 3 weeks, nakabulan na, nagbabawas pa rin symptoms po yan. And then yung mga singaw, hindi na makakain, symptoms po yan. Lymph nodes, symptoms po yan. Shingles, symptoms po yan. Yung aking first client, symptoms po niya, shingles. Hindi lang maklaro kasi yung paitin siya. Pero shingles, may mga genitals. Okay? May mga kwan po yan siya. Oo, itong mga itong na siya na kwan na siya nga. Pati dito, ganyan lahat ng whole body niyan. Makati. Nakwan po yan siya. Pero iba yung psoriasis po, ha? Kasi yung psoriasis talagang gan at nagpikwan. Siya is para shingles. Ipakita ko mamaya. Okay? So, next po. How HIV infects? Itong CD4, ito yung mga white. Ipagpalagay na natin. Yan yung mga CD4 T cells, soldier cells, good cells po yan. Yan yung mga magkwan po sa immune system natin. Okay? Magpalakas po sa atin. Makikipag-fight sa mga virus yan. Ngayon, itong green opportunistic one. Pag marami po tayong CD4 T cells, mataas po yung ating immune system, kaya niyang patayin ang mga sakit. Okay? Pero pag pumasok na
pumasok na yung red, yan malalaman natin ngayon. Yung red na yan si virus, HIV. Itong si red, yan ay HIV. Pag marami na, kasi dumadami yan. Pag madami na itong si virus, atakihin niya itong white natin, yung CD4 cells, mamamatay yung mga CD4 pa natin, bababa ang immune system, papasok na ang opportunistic infection. Kaya papasok na ang pneumonia, TB, at pati cancer, possible din po yan. So, symptoms po ha, kaya po, may cancer si Juan Mama, may HIV na po. Dili, ang maay HIV, ang symptoms kani. Okay, naana siya yung virus. Symptoms na siya. Okay, so papasok ang mga sakit na kasi mababa naman ang immune system. Next, ang advanced stage ng HIV ay AIDS. Yan na po siya. So ano ang AIDS? Acquired Immune Deficiency Syndrome, condition where signs and symptoms appear as a result. Tulad ng sabi ko kanina, parang mommy life, AIDS na yan. Payat na siya. Advanced stage ng HIV infection, life-threatening, ibig sabihin, goodbye Philippines pag umabot na sa AIDS. Pag nag-elevate na po sa AIDS, goodbye, there's no way na talaga. Hindi na talaga yan matritreat. Life-threatening, HIV causes AIDS. Now, kung mag-undergo ng antiretroviral, hindi niya talaga i-negative, hindi niya mawala yung virus, pero pwedeng malengthen ang buhay. I-suppress niya lang yung pagdami ng virus. Okay, at pataasin yung iyong immune system. Now, AIDS condition. How does a person with HIV looks like? Hindi mo masabi. Sabi ko nga, merong mataba. May maganda ang katawan. Okay, may iba na payat din. May iba na nag-manifest na rin. So, iba-iba ang kanilang magdepende sa immune system niya kung malakas talaga. People with HIV do not mean na may HIV siya, may AIDS na siya, ma'am? Hindi po. Hindi siya parehas. Stage po siya. HIV muna, pag wala siya nag-undergo ng antiretroviral therapy or treatment, mag-elevate into AIDS. AIDS is the terminal stage. Terminal, tiyogog. Goodbye, Philippines. Wala na yun. Okay? So, yan po. Can disease progression be delayed? Pwede ba siya ma-delay? Pwede ba siya i-delay? Yes. Pag mag-undergo na po ng antiretroviral therapy. Ma'am, asan po yan? Meron po sa Davao, sa SPNC, yung ating regional. Meron po sa South Cotabato. Meron po sa Midsayap. I don't know po naka-open na tayo dito sa AMAS. Kasi noon napag-usapan namin na magkakaroon ng hub na pwedeng mag-release lang ng mga medicines. Yan noon, ang sabi ng first natin na, sabi ko na lang client, okay? Yung aming student doon, ang dami daw niyan. Marami. Pag mag-take na yan siya, mag-hallucinate na, manghina na mahilo siya. Kaya kung mag-take yan siya, dapat mag-stay lang sa boarding house para maghiga matulog lang. Kadami daw yan na capsules, pero libre yan ipinagkakalob from SP sa South at saka sa Midsayap po. Yan na may hapin doon. Okay? Pero ngayon, na-improve na. Ilang pa na lang, ilang piraso na lang. Binibili pa daw yata outside yan, parang imported. Pero bilang tulong ng gobyerno, pinamimigay ng libre. Okay? Pero palagi ko sinasabi, even sa mga estudyante, sa lahat ng mga young people na kausap ko, hindi ibig sabihin na meron na kasing gamot. Itong gamot, hindi man talaga totally na magamot ka, mag-cure ka. Just to lengthen your life. Pero hindi sinasabi na meron pa na, sige, magpapanto mo. Hindi naman po yun ang ibig sabihin natin. Kung yung meron na, nais namin ipaalam na may pag-asa pa kayong mabuhay. Pero yung wala pa po at hindi, kung pwede, do not engage. Palagi kong sinasabi, please do not engage to premarital sex. Kaya naapa mo din, mag-eskwela mo. Focus in study. Toga muna bago trahi libola. Focus. Palagi yun ang palagi kong sinasabi sa mga estudyante. Mag-eskwela sa kanya yan. Masarap mag-asawa pag ready ka na, pag meron ka ng trabaho. Okay? Ito, ipakita ko na. Opportunistic infection. Pag merong HIV na po, PLHIV po, ito siya. Lung infection, TB, pneumonia. Pabalik-balik yan. Na walang rason at bakit taga-pneumonia siya, balik sa hospital. Nandun naman siya kaya nasa hospital ka pneumonia naman. Ay, bumalik na. Nag-difficulty breathing na daw siya. Symptoms po niya yan. Ito, fungal infection, singaw, na mapuno na ng singaw na halos hindi na makakain. Symptom po yan. Another one, swollen. Yung mga node na malalaki dito, pag makita na malaki, pero iba yung iba yung goiter at saka na siya dako, diri ma'am, basik sopa na, elevated na sa AIDS. Lymph nodes, diri nga dagpo. O bayuok ba na siya nga dagpo? Kasi nagkikifight yung kanyang soldier cells niya. Okay? And then ito yung single sarcoma, ganyan siya. Sa
Yan po. Ang sabi nila, based sa mga fan po namin, kung mga lymph nodes daw, galing daw doon sa Jensan, yung may mga sexual activity na taga Jensan, ganyan daw ang nag-manifest. Kung Davao daw, shingles. I don't know, pero yun ang sabi daw po nila, yung mga nag-positive po. Okay? Next po. Ito, yung tinatawag na ito. Yung sabi ko kanina, infected na may window period. Meron na ang virus, pero pagdating sa test, negative within the window period. Pero pag nakipag-sexual intercourse, makahawa siya. Ito ha? Kasi meron namang virus. Okay? Next, pwedeng asymptomatic, wala pa siyang signs. And then sa mag-abot na siya sa terminal stage, AIDS po yan, automatic na yan siya, tsugo. Base lang yan siya, patay yun. Payat na magpa na talaga po. Okay, how is HIV transmitted? Unprotected sexual contact with an infected partner. Okay, yan siya. Girl to male, ano na? Male to female, female to male, ganun po. And then, male to male, gay to gay. Gay to male, ano yan siya, yung state. Para magparo na lang po natin ha, opo. So yun po. Mayroon pa ako isang case. He was raped. He was raped. Ito kasi nga itong ang mga estudyante makit-anay, eyeball, tingin-tingin, inom-inom, kinaumugaan pagkagising niya, something happened. At ang nakatira pala sa kanya, PLHIV. Hindi niya pakilala kung sino, kasi doon lang sila nagkita-kita, nag-inuman. Pero ang mabuti lang sa kanya, alam ng family niya. Kaya yung support system ng family, malaking tulong sa kanya. Nakagraduate na siya. May another pa ako isa, nakagraduate na rin. And it's okay kasi alam din ng family. Pero yung first ko talaga na case, wala nakakalam ako at siya lang, at saka yung doctor at saka nurse. Pag sinabi niya hindi pwedeng sabihin sa family, wala kang magagawa. Okay? Pero nag-undergo. Ngayon, pag mag-undergo ng antiretroviral, may side effects siya. Mag-glass skin. Ala, si Juan lagi man kay glass skin siya. Alam kasi may HIV ito. Mambili ha, symptoms to siya, bali side effect na to siya, kumbaga side effect sa nag-undergo. Pag siya ay PLHIV, nag-undergo na siya ng antiretroviral therapy, gaganda kanyang skin. Side effect ng kanyang medicines therapy niya. Okay? How is HIV transmitted? Pag ang nanay, PLHIV, pag nanganak siya, ang anak, PLHIV po. Okay? Blood transfusion. Dili naman patakataka pag transfuse na kamukamulan, it must be administered by medical practitioner. Okay? Yung mga ma'am, yung mga bloodletting, paano na tayo na kasi siguro na may na negative siya ng HIV, negative ng HEPA. Kaya yung binabayad po ninyo, mali po yung words na, ma'am, bakit yung mga blood bank, Red Cross, ginapabili nila ang blood? Hindi po nila ipinapabili. You would not buy the blood. Ang ibinabayad po ninyo, bayad sa tests, laboratory test, para i-check kung may HEPA ba ito o hindi. Kasi yung after bloodletting po, iti-test pa po yung blood. Paniguro na walang sakit yung ituturo sa inyo, itra-transfuse. So you could not pay the blood. What you are paying is the test. Opo. Never yung mabayaran yung buhay na pagkaloob, extend through the blood. Test po yun. So ngayon, kaya yun, pag iti-test, mahal talaga kasi yung ginatest para sigurado. Kaya wag tayo magpataka-taka transfuse na magkuha na lang tayo somebody na hala ka emergency tayo pagkasak. Kaya baka mamaya may HIV siya, 101%. Now, pag mga ito, yung mga prohibited drugs, injectable, pag kahit may isa lang na positive, nag-inject ka, kasi diretsyo wala man changes of syringe yan, pari-parihas, so the same. So lahat ng nadaanan niya, 101% positive. Okay? Ito. Ma'am, si Juan ba, nadugan na ako na may HIV siya, tapos last week ba kung nag-aring siya diri sa balay, nagyakap-yakap siya, nag-confess siya na may malaki na siya ng problema, tapos itong luha niya, ma'am, bala na pilit-pilit po diri po sa akong Juan ba, tapos akong sa mga pores. Naanak ko yung HIV, ma'am? Wala. Okay. Ma'am, saliva, ma'am. Nagkain-kain kami ba? Ang sarap ng kain namin last week ng mangga. Nagsawsaw mi sa vinegar, suka. Pagkalamin, siya sawsaw po. Tapos nalaman ko may HIV siya, ma'am. Napo HIV? Wala po. Okay? Yung nagpawis-pawis siya, ma'am. Natouch-touch sa ako. Aba, ma'am ba? Naba ko HIV? Naba ko? Wala po. Hala, ma'am.
Dupan man ba, nagligo-ligo na sa swimming pool, tapos nagkatawahan kami, kaya nakaihi-ihi daw sila, tapos isa dito mo nag-imo nakaihi, kay HIV pa naman, na siya yung HIV, tapos naglangoy-langoy po nga, nakaihi-ihi dahil siya, nana mo yung HIV, ma'am? Wala po. Okay. Ma'am, nag-camp ka ni ma'am ba? Tapos duhami dito sa tent, ang daming lamok na nagkagat-kagat sa amin, nagkagat sa kanya, kagat-kagat din sa akin. Nana ko yung HIV? Wala po. Ma'am, nagpan ba, nag-ihi siya na una, tapos sumunod din ako nag-ihi, tapos wala niya ngayon na-flash ngayon, ma'am, nakaihi, tapos kaihon naman yun po, nag-ihi na po, ma'am. Nana ba ko yung HIV, ma'am? Wala din po. O, ha? Ma'am, nag-kiss kami. Tapos nabalaan na ako nga, HIV, kwan di siya na siya HIV. Nana ko yung HIV, ma'am? Wala. Dili, ma'am. Basta katong-kiss, agas in that kiss nga, kiss yun, kwan yun ang mga laway na mo. Wala gihapon. Kailangan pa siguro na isang timba na laway, sabi ng doktor. Itong mga sharing of utensils, dili gihapon. Okay? Now, paano? Remember, ang modes of transmission po, unprotected sexual intercourse. Pag naanay penetration, okay, naay sexual intercourse, blood products, tissues, organs. Transfusion, pag transfuse ng blood, transplant, use, reuse of contaminated needles, syringes, medical utensils, and other piercing instruments. Mother to child, kasama po yan. Remember po, body fluids, blood, semen, vaginal fluid, breast milk. Ma'am, withdrawal po ma'am, safe po ba? Dili. Ingon ni doktor, pag sulod, ganon-ganon, lumalabas na ang semen. Kuha? Yung kada pasok, labas-pasok, lumalabas na ang semen. Kaya hindi po safe ang withdrawal. Though, sabi nila, okay na rin lang ang may kondom, pero ang risk din sa kondom, pag mabutasan. Pag nasa side niya, nga may mo gawas. Kasi nga, semen ang isain. Basta mo lupok na yun na siya, basta pa na siya. Lalo na kung may mga sugat-sugat, na yung mga panpo, mabilis po yan siya. Okay? Vaginal fluid, breast milk. Oral sex, hindi po safe. Apo, kaya may nagtanong talaga sa amin, ang mga gays nagtanong, ma'am, what is kung oral sex ko, ma'am? Lalo na pag nalunok, nagyun ni mo na, 101, nagyun na siya. Remember 5, HIV prevention, A, abstinence, ayoko. Sa palagi ko sinasabi sa mga single, sa mga students namin, young people, be mutually faithful, basta't ako at ikaw lang. Yung iba kasi, multiple partnership. And then, alam niyo po ba, nung during sa talaga seminar namin, talagang vocal talaga yung mga participants namin, yung may gay talaga nagsabi, how many times ka nag-masturbate? Sabi niya talaga, 6 times in a day. Average pa lang yun. Ganun daw pala sila. So, ganun ka-active. Kaya sila mag-transfer ng mga partners. Pag kayo nag-partner kayo, positive ang isa, natakdan ka naman. Pag nag-partner ka naman sa iba, matakdan na naman siya basta may sexual intercourse. Kaya mabilis. Kaya sila kasi mag-exchange of partners and then multiple partnership. Kaya ang bilis. Correct and consistent condom use, do not use drugs and alcohols, education, early diagnosis, and treatment. May HIV kaya ako, pag nakipag-sex ng walang protection sa iba't ibang kaparihan. May kaparihan na nakikipag-sex din sa iba ng walang protection, nakikipag-sex sa kapwa lalaki, nagkakaroon na ng tulo o iba pang sexually transmitted infection, nagturok ng droga gamit ang karayong na nagamit na ng iba, nasalina ng dugo na hindi sigurado ang pinanggagalingan. Kung ganito nagdududa, punta po sa RHU ninyo, libre ang screening or test. Kung mahiya kayo, confidential po yan. Itatago po yan ng ban po. Kasi pati ako nagpapatest din ako kung nagka-campaign, may symposium po kami na ganito. Kasali ako nagpapatest just to show to the students, to the young people. Magpapatest kami. Okay? So, syempre, negative talaga. Okay? So, ganun. Pero ipakita namin sa estudyante na if you are just only willing, para libre po yan siya. Libre po. Sa kada RHU, libre po yan. May mga iba na cases, ang mga taga-Kabakan na nagdududa na meron sila, doon sila sa South nagpapatest. Yung mga taga-South, dito din sa atin nagpapatest. Or yung sa Davao nagpapatest. Kasi nga, takot. Alam niyo po ba nakakamatay sa kanila? It's not really the disease. It's the stigma. Unaccepted by the society, pandidirihan ng mga tao, ano na lang sasabihin ng mga tao, kaya nagkakaroon ng depression, anxiety. Merong case na ba? Meron. Teacher? Meron. Estudyante? Meron. Kaya careful. Kaya sabi ko, ngayon, ang mga dalaga, careful kayo sa mga pinipili nyo ha, pag boyfriend kayo. Ma'am,
Ang gagawin namin pag mag-boyfriend kami, ato sa kag-RHO, magpatesta ka dito. Hatan ako, negative or dili. Ano, gina-joke-joke, pero this is, alarming po siya. Window period, nasabi ko na kanina, positive ka na, meron ng virus, pero hindi mag-manifest. What is important to know? Okay. Treatment care. Ito na sinasabi ko, antiretroviral drugs. Hindi siya cure. I-suppress niya lang yung mabilis na pagdami. Pero kailangan din ng exercise at saka nutritious foods ng PLHIV. Para manatili siyang buhay. Para manatili siyang buhay, dapat po may exercise, eat nutritious foods, at saka yung antiretroviral drugs. Necessary baseline test for HIV CD4. Ito binabayaran. Kaya yung lumapit noon na magpatulong po ako kay bayaran niya daw po yung test sa Davao. Pero yung medicines niya, yung kanyang drugs niya, yung iinumin niya, libre na po yun. Okay? So next. Ito, psychosocial support peer, home-based care hospital. Ito. Kaya nga yung mga lumapit sa akin, ipinadama ko talaga that I am concerned. I love them, I hug them, I pray for them. Kasi yan ang makatulong. Dili man nato may amirisi, kasi kayo are sexually active, di gungunam. Hindi po pwede sabihin yun. Hindi po namin alam ang pinagdaanan nila. Ano ang sitwasyon nila. What they need is our concern. Our love and understanding. Pag meron na sila. Pero pag sa mga wala, i-continue natin advocate na careful kasi everybody's vulnerable. It's not just only gays. Mga straight men, male, female, na mga meron din sa kanilang positive. Kaya everybody's vulnerable. Dili lang na giling mo na ito, ay bakla, ang mga bakla lang dili. Everybody's vulnerable. Kaya ang aming pagkampanya. And even our governor is so much concerned about HIV ngayon. Kaya mabilis, massive information drive kasi tumataas. Sa North Cotabato, tumataas. At the problem now, bumababa ang edad. Merong high school. At meron na rin elementary. Pero dili sa North Cotabato, sa other part po natin. Pero meron na rin high school. Kaya careful po. May mga bigla na namatay, namayat, na possible na mga AIDS na COVID-1. Yes po. Yes po. Okay, ganito. Pag STD, ang sexually transmitted disease, dili pa siya mag-undergo lang muna ata sa AMAS o magpa-check up lang. Okay? Iba man ang talagang sexually transmitted disease nato na kasi may estudyante din po, Ma'am, cartoon na dito. Upon looking at them, ang gaganda. They're very happy at pag yun hindi ko alam na behind the scene, may palaging kinapa niya na ang kati-kati at masakit na at painful na. Tapos parang nag-cauliflower na rin. Sabi ko, go to AMAS. Meron na akong po doon, contact na pwedeng pa niya. Confidential din, punta din doon. Iba din po yung turo. Pero may isa din estudyante na, Ma'am, ganito kasi sexually active din siya, babae po siya. Ma'am, kasi painful na rin at saka may dugo, and then may tulo yung lalaki. Meron na ba akong HIV? Ang pinaka-safe na sagot ko, punta sa RHU, magpa-check po, magpa-screen. Okay? Kasi sila po ang magpa-detect. Through the test po yan. Hindi pa po natin mapan po, kagan po yan naman. Pero pwede kasi siya maging entry. Pag sabihin natin na tulo at pwedeng may mga wounds at mga kwan na po yan, mabilis na po dyan kung mayroong HIV talaga yung partner. Pero pag tuloy, isingkan pa. Yung pinaka-importante ay magpa-check up, magpa-screen para malaman ko. May estudyante din lumapit, Ma'am. Bago pa lang. During orientation, sabi niya, Ma'am, ano Ma'am ba? Kasi narinig niya, nag-inform anak may orientation. Ma'am, nagkaroon, pagdating niya daw, may nakilala siya dyan sa amin. Tapos, nagkaroon sila ng sexual intercourse. Sabi ko, ano man, nagkaroon kami ng sexual intercourse. Saka ko nalaman na balita ko na mayroon pala siyang HIV. May HIV na po, Ma'am. Sa isip ko ang sagot ko, yes. Meron na talaga. Pero hindi ko sinabi, Langga, punta ka lang ng RHU para ma-screen ka doon. Kasi doon po, may proseso po yan. Hindi yan agad-agad sabihin, hala, reactive ka. Dili, may proseso, may counseling. May ginagawa po sila paano i-handle properly. Ika-counsel ka, i-ready ka na in case, like balik ka nito. Hindi ka muna matatakot kasi ipatest pa natin for conformity. Baka hindi pa lang siya, strain lang yan ng pan, pero hindi talaga HIV. May proseso po yan. Kaya pag may ganun po, sinasabi ko, go to the RHU, magpa-screen. Pero yung pagkasabi ng bata, ano yan, naglupok na talaga sa sulod, yes ma'am. Pero sa aking isip, 101% meron na yun. Okay. Ma'am, kaisa man lang ma'am, kahit kaisa lang. Basta sexual intercourse, may contact talaga yan.
Papo. So yan po. So again, pag meron po kayong kakilala, ang need po nila ay have concern, love, understanding for them. Kaya nga, as what I've told you, nakagraduate, nagatrabaho na yon sila. Kaya mas nakilala ang patinsan. Opo. Mga 5 years, siya nagsakit sa katulog. Bigyan pula na lang nila kung sino pa. Opo. Ibig sabihin hindi yun HIV. Hindi po HIV. Sa 5 years na walang treatment, 3 years, 1 year pa man, patay na yan. Pero yung tulong kaya sabi ko, ang sexually transmitted disease is not equated to HIV. Pero para maniguro, magpa-check or magpa-screen. Kung umabot ng 5 years buhay siya, it's not HIV. Kasi ang HIV, mabilis po yan, mag-elevate ka agad yan ng na walang treatment, patay po talaga yan. Kung umabot ng 5 years, hindi yan siya HIV. Okay po? Na hindi nag-undergo ng treatment po, ha? Okay, sige po. So, ganito sa mga kababaihan, pag may mga ganun po tayo na feel at napan po, magpa-check up lang po. Kasi meron pong gamot po yan. Okay? Dito sa AMAS, meron po nag-handle po niyan. Sa AMAS. Sa mga kababaihan, huwag kayong matakot, huwag mahiya. Earlier detection is better. Kaysa maglala siya. Lisod na kamo ang mag-suffer na ang kati-kati, ibabaya sa ato. Kay, madali kasi masudlan. Kaya nga kadamihan sa mga babae, ano yun? Ang UTI. Kasi yung urethra natin, ganon. Pati pag magbuntis, kadamihan babae talaga, mga parts sa UTI. Kaya ang pinakakuan po talaga, magpa-check up po talaga. Magpa-check up po. Screen. Kaya again, libre po yan sa RHU. Pati yung gamot, libre po yan. Davao, South Cotabato, Visayas. Okay, again, kahit isa lang na may positive sa barangay, alarming na po yan. Alarming po. Kasi nga, mahilig sila sa partners. Multiple partnership. At ang problema, pag damay-damay system. Pag ako meron ako, dapat may iba din nakasama din ako. At i-spread niya ang disease, ang virus. Okay? What else? Okay. So yan po about information, makatulong pa kayo. Makakatulong po kayo na kahit sa inyong sariling mga anak lang. Yes, Naga. Actually, yan ang sabi namin. Bakit man nga confidential? Paano malaman na siya pala HIV? Yun po ang sa batas. Protecting them. Kasi nga, hindi talaga pwede sabihin. Kaya kahit sa akin, gusto kong sabihin sa aming president para makatulong. Pag sinabi niyang hindi, ayaw ko na malaman ni president, hindi talaga pwede. Sabi ma'am, kung may case ka, abi nga, kung sila, kung hindi ka balan sa iba, nag-iban nga mga kabataan, abi, ano yan? Exactly. Parehas tayo ng pangutana. Nga nung dili pwede ingon, dili gil daw pwede. Confidential. Pero basig pag-abot sa time, baka pwedeng sasabihin na. Kasi doon, parang kung jumagay siya, tago pa kay takot, mga ganyan. Pero nag-abot pa sa panahon na open na. Kumbaga, the word, nagladlad na sila. Mag-cross-dressing pa nga sila. Pero sa USM, walang pa po tayong ganyan kasi walang pa po tayong batas yung mag-cross-dressing po, ha? Baka magtataka kayo, bakit hindi pinapayagan yung anak ko nga? Gusto niya mag-express yung kanyang gender expression. Gusto niya magdamit na mga babae, bakit bawal daw sa USM? Wala pa po kasi tayong batas. Okay? Kung ano man yung batas na pinapairal ng university, that will prevail, yun ang masusunod. Kung wala pang batas patungkol po sa cross-dressing, na i-allow po sila, hindi pa po pwedeng implement. Okay? Ma'am, parehas nagpangutana actually at first. Pero yun po ang batas, hindi talaga pwede. Kahit gani ngayon, hindi po pwedeng sabihin ang birthday ng isang tao pag ayaw niya. Sa data privacy law, bawal. Pati mga signature ni Pakita nga unay-unay, bawal po yan. Lalo na kung disgusto, walang consent, hindi alam na may-ari, bawal po yan. Okay? Ma'am, pero ba simuabot ang time na pwede na? Pero sinasabi, mataas ang case natin ngayon. North Cotabato, mataas na rin ang case. Kabakan, meron na rin po. Kaya nga, sabi ko, kahit isa lang sa isang purok, alarming na po yan. Kasi nakakamatay siya. Yung mga sipon, mga ubo, walang problema. Pero ito kasi, ang HIV, mag-elevate into AIDS, patay yun. Nakakamatay talaga kasi siya.